Sa nakaraang episode, si Dolan ay isang sinaunang dragon na napaslang ng isang bayani, dahil dito ay nagulat siya at di makapaniwala na nangyari sa kanya ang bagay na ito dahil alam niyang siya ay isang malakas at di natitinag na dragon, pero subalit bago siya mamatay ay humingi siya ng pabor na dalhin sa underworld ang kanyang katawan para makapagpahinga na. Pero sa kalaunan ay nagulat na lang siya na bigla na lamang siyang nabuhay bilang isang tao. Namuhay siya sa isang nayon at nagkaroon pa ng kakayahang katumbas ng lakas ng isang dragon, dahil dito sa katagalan ay mas lalo pang lumalakas ang kanyang kakayahan. At sa pagpapatuloy, sa harap ng isa sa mga nakakatakot na nilalang, ang scout ay natakot at nakatanggap ng matinding hampas na nagpabagsak sa kanya at nagbukas ng malaking sugat at isang kasama ang dumating para tumulong, pero hindi tumutugon ang nahulog na elf. Mag-isa sa gitna ng mga nilalang na iyon at ang nakaligtas ay nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ilang sandali lang ay nagkalat ang mga patay na elf sa paligid at dumating ang dalawa pa at nasindak sa nakita na isa sa mga inatake na elf ay nabubuhay pa, ipinaalam sa mga bagong paparating na may horde ng mga demonyo ang dumating. Kaya't nagmamadaling pumunta ang mga scout para sabihan ang pinuno ng angkan at samantala sa Veron ay tinuruan ni Kristen si Toro kung paano panatilihin ang tamang posture at balanse sa laban. Sa tabi nila ay ipinapakita ni Dolan sa kanyang estudyante na hindi dapat basta-basta sumugod dahil maaaring maging bukas ang depensa. Habang nanonood ng pagsasanay ay nakatingin naman si Selena sa lalaki at naalala ang sinabi ni Denzel kahapon na sumali si Dolan sa institute dahil gusto niyang protektahan ang nayon. Sa katotohanan ay nag-aalala si Thea na baka iwan siya ng binata balang araw. Habang nag-iisip, napansin niyang tatlong bata ang naglalaro sa kanyang buntot kaya hinabol niya sila para gumanti at nakita ito ni Dolan at natuwa na nakikibagay ang kaibigan niya sa nayon at sa totoo lang, hinahangad niya na sana magtagal ang mga araw na ganito. Sa puntong iyon ay lumapit si Christine at tinanong siya tungkol sa gubat dahil narinig niyang maraming mabangis na hayop doon at gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan laban sa mga ito. Sinabi ni Dolan na mapanganib ang gubat at hindi dapat pasukin ng walang dahilan, pero iginiit ng miyembro ng institute na may mabuting dahilan siya dahil sinabi ni Albert na hindi niya madala ang kanyang mga baboy sa pastulan. Kaya't plano niyang protektahan ang mga hayop habang nanginginain sa gubat at dahil dito, hindi na tumutol si Dolan at sumama sa grupo na magbabantay sa mga baboy at napansin ni Selena na nakasuot ng war gear ang lahat, at ipinaliwanag ni Dolan na may mga ulat na may mga hayop na hindi karaniwang napapadpad doon kaya't mas mabuting mag-ingat. Habang naglalakad ay naisip ng binata na kasama na sina Selena at Chris at hindi na nila kailangan ng iba para sa pag-escort. Nabanggit ni Chris na kasing linas ng inaasahan niya ang hangin sa gubat at huminga ng malalim ang Lamia. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating sila sa lugar kung saan makakakain ang mga baboy. Isang baboy ang naligaw kaya sinundan ito ni Balon at ng kanyang mga tauhan at una sa lahat, pinaalalahanan ng kapitan ang kanyang mga sundalo na maging alerto dahil bihira ang mga dumadaan sa ganitong daanan. Walang pagkaantala ay pumasok ang baboy sa isang palumpong at sinundan ito ng isang sundalo, pero bigla siyang itinapon ng may markang mahaba mula sa isang malaking pangalmat, isang dambuhalang tigre na may mga kuko na parang talam ang lumitaw sa harap ng mandirigma na agad natataranta. Sumugod si Balon para iligtas ang kanyang tauhan at pinalo ang bungo ng hayop. Pagkatapos muli niyang pinaalalahanan ang mga sundalo na manatiling alerto dahil hindi nila alam kung kailan sila lulusubin sa ganitong lugar at dahil dito, hindi napansin ng kapitan ang paglapit ng isa sa mga higanteng langgam at siya ay inatake ng hindi inaasahan. Maya-maya ay narinig ang mga sigaw mula sa kalaliman ng kagubatan kaya't agad tumakbo sina Dolan, Selena at Chris papunta sa lugar at pagdating nila, nakita nilang sugatan si Balon sa lupa ngunit kahit na mukhang wala na siya sa laban, inutusan ng kapitan ang iba na lumayo habang muling umaatake ang halimaw. Hindi sumunod si Dolan at nagpalabas ng sinag ng enerhiya na pumipigil sa nilalang at nagtanong si Chris kung anong klaseng nilalang iyon at sinabi ni Dolan na ito ay isang mababang uri ng demonyo, isang tipikal na scout mula sa demonic realm na tinatawag na Zir. Ngunit kahit mababa ang ranggo nila at sila pa rin ay makapangyarihan, nais malaman ni Chris kung saan nakuha ni Dolan ang impormasyong iyon kaya ipinaliwanag niya na nabasa niya ito sa isang aklat sa bahay ni Lolo Magar. Pagkatapos ng leksyong ito tungkol sa mga kalaban ay inihayag ni Dalan na siya ang hahawak sa huling Zir habang si Chris ang bahala sa iba pa. Muling naglabas si Dalan ng sinag ng enerhiya laban sa bagong Zir na na-immobilize hanggang sa madali nang napugutan ng mandirigma ang ulo ng demonyo.
Matapos ang tagumpay ay hiniling ng lalaki sa babae na huwag sabihin sa mga taga-nayon ang tungkol sa nangyari. Pagbalik nila sa nayon sa gabi ay nakikipagtagpo ang grupo ng ekspedisyon sa ibang mga residente sa tabi ng matanda na nagbigay ng balita na hindi naman delikado ang kalagayan ni Balon dahil inaalagaan siya ni Namyu at Mag-aro. Isa sa mga residente ang nagbanggit na bihirang makakita ng tigre na may mga spike ngunit ang isang hindi kilalang halimaw ay labis na nakakagulat. Tinanong ni Chris ang matanda kung madalas bang lumitaw ang mga ganitong halimaw kaso ito ang unang beses na narinig niya ito at ayon sa kanya, si Balon ang pinuno ng garrison at ang pinakamalakas na sundalo ng Veron Village, at kung siya man ay lubhang nasugatan ng kalaban na ito ay hindi tiyak kung ano ang maaaring mangyari sa iba pang mga naninirahan. Habang nag-uusap ay nag-iisip si Dolan na magiging malaking problema ang demonyong ito para sa nayon dahil wala ni isa sa kanila ang sanay sa pakikipaglaban sa ganitong kalakas na kalaban. Alam din niya na may kakaibang nangyayari sa kagubatan dahil hindi rin karaniwan ang mga tigre na may mga spike doon at lalo na ang mga tulad ng Zir. Dumating si Mag-aro upang ipaalam na nagising na si Balon at magiging maayos siya at hindi siya nasugatan ng tigre kundi ng isang nilalang na may mas makapangyarihang mga kuko, dahil dito ay tinanong ni Dolan ang matanda kung may problema ba sa kagubatan at kung kinakailangan, maaari siyang makialam. Ngunit sumagot ang matalino na babae na kailangan nilang matutong mamuhay ng may pagkakaisa sa kalikasan dahil babalik din ang sangkatauhan dito sa huli. Sumang-ayon si Dolan kaso idinagdag na bahagi rin ng pag-uugali ng tao ang hahamunin ang kalikasan kaya't iginiit niyang kailangang imbestigahan ang kagubatan. Pumayag si Mag-aro subalit sinabi na dapat may isama para sa kaligtasan at nag-volunteer si Chris kaso tinanggihan ito ng matanda dahil kung may mangyari sa estudyante ng Magic Institute, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ito sa institusyon lalo na't nangako siya kay Goa na panatilihing ligtas si Chris. Kaya't si Selena ang nagpasya na sumama kay Dolan dahil sa kanyang sumpang mata at bihasa sa mahika at sa huli, pumayag ang mga matanda ngunit pinakiusapan ang mga kabataan na maging maingat sa lugar na iyon na kinaumagahan. Umalis si Dolan para sa investigasyon kasama ang kanyang kasama na nagkomento na matagal na mula nang huli silang lumabas na magkasama, napilit na pinigilan ang kanyang pagkasabik. Habang nag-iisa kasama ang lalaki ay sumang-ayon ang Lamia at pagdating nila sa pasukan ng kagubatan, nakita nila si Chris na nagkunwari na naglalakad lamang doon at nagkataon na nakatagpo ang dalawa at gayunpaman, hindi nalinlang si Dolan at naalala ang pakiusap ng mga matanda na huwag isama ang estudyante ng institute sa ekspedisyon. Iginiit ni Chris na sinabi ng lalaki na aayusin niya ang mga problema ng nayon, ngunit nakikita rin niya ang Veron bilang napakahalagang bahagi ng kanyang buhay kaya makatarungan lamang na sumama siya sa laban kasama ang mga mahal niya sa buhay. Sa puntong ito ay tinanong ni Dalan kung ano ang opinyon ni Selena at sumagot ang Lamia na wala siyang nakikitang problema, sapagkat pareho rin ang kanyang nararamdaman sa tao. Sa huli ay tinanggap ng binata si Chris sa grupo at sama-sama nilang tinatahak ang kagubatan at nilabanan ang mga nilalang na nagpakita sa kanilang daan. Habang naglalakbay ay naisip ng lalaki na may saysay ang sinabi ng mga babae dahil pare-pareho silang nagmamalasakit sa sitwasyon, at dumarami na ang mga tao sa nayon habang dumarating ang mga nagmamalasakit na individual. Naramdaman niya na ang pagiging maalalahanin ay likas sa mga tao at nagsimulang maramdaman ng dragon na siya rin ay bahagi ng lahing ito, habang iniimbestigahan ay naharap ang grupo sa isang hamon na mas malaki kaysa sa mga nauna nilang nakasalubong at iyon ang inakala ni Chris. Bagamat mukhang napakainit at agresibo ng nilalang ay nakipag-ugnayan si Selena sa kaaya-ayang paraan, hawak ang isang mansanas at higit pa rito, naunawaan niya ang uri ng pakikipag-ugnayan ng halimaw at ipinaliwanag na ang sungay na unggoy ay humihingi ng paumanhin sa pagtakot sa kanila at aminado si Chris na hindi pa siya nakakakita ng ganoon kabait na halimaw. Nang tanungin niya si Dolan na kanilang human encyclopedia ay nakita niyang puno ito ng mga batang unggoy na kumakapit sa kanya na parang maliit na puno. Sa pagkakataong ito kahit siya ay hindi makapagbigay ng eksaktong paliwanag ay sinabi lamang na tila nagustuhan siya ng mga ito kahit una silang natakot. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isang di inaasahang piknik sa kagubatan at ang grupo ng ekspedisyon at ang ina ng unggoy kasama ang kanyang mga sanggol, sa gitna ng hindi makapaniwalang nakita ay nagtanong si Chris kung hindi ba natatakot ang mga kasama niya sa mga halimaw na iyon. Pinapaalala sa kanya ni Selena na siya mismo ay isa ring halimaw at nagulat si Chris sa paalalang iyon dahil hindi niya talaga ito naisip at itinabi ang usapan. Napansin ni Selena na may dala si Dolan na jelly ni Mew at natuwa siya.
Samantala ay lumapit ang isang maliit na unggoy kay Chris kaya binigyan siya ng Lamia ng isang mansanas para iaalok sa hayop. Nang gawin ito ay magalang na kinain ng unggoy ang prutas at sinamantala ni Chris ang pagkakataon na hawakan ang maliit na nilalang at makipag-bonding dito. Ipinaliwanag ni Selena na gutom lang ang mga ito at marahil inisip nilang atakehin ang grupo dahil wala silang makain. Sinabi ni Dolan na kahit ang makapangyarihang halimaw tulad ng unggoy ay pinalayas mula sa lugar na pinapakain nito at marahil ito rin ay gawa ng mga demonyo. Pagkatapos ay inalok niya si Chris ng tinapay na ginawa ng kanyang ina mula sa trigo ng nayon, kasabay ng tuyong karne na itinuro ng kanyang ama kung paano ihanda at habang tinatanggap ang pagkain, inamin ni Chris na habang tinitingnan niya ang mga maliit na halimaw ay lalo silang nagmumukhang kaibig-ibig. Napansin ito ni Selena at umamin na nakakatuwang panoorin si Chris habang kumakain at idinagdag ni Dolan na ang estudyante ng institute ay may kakaibang alindog na parang nagmula sa isang klasikong sining. Dahil dito ay sinabi ni Christina sa dalawa na itigil na ang kanilang mga biro, ngunit gusto pa rin ni Selena malaman ang sikreto sa alindog ng kaibigan niya dahil baka maging mahalaga ito sa Lamia sa paghahanap ng asawa. Nalito si Christina at hindi alam kung ano ang isasagot pero binigyang diin ni Dolan na hindi na kailangan iyon ni Selena dahil maganda na siya sa kung ano siya. Ang mga salitang ito ay parang matamis na musika sa tenga ng halimaw at iniisip niyang itinuturing na siya ni Dolan bilang asawa sa sandaling iyon. Subalit isang kakaibang pakiramdam mula sa paligid ng kagubatan ang sumisira sa di pangkaraniwang sandali at nag-trigger ng alerto sa mga kasapi ng ekspedisyon, at di nagtagal isang kakaibang asol na bola ang inihagis sa kanila at sa loob nito, isang sugatang diwata ang nagmamakaawa sa kanila na agad tumakas. Pagkatapos nito ay may isang Zir ang biglang lumitaw sa harap ng grupo. Pinrotektahan ni Dalan ang kanilang lugar gamit ang kanyang espada at inutusan si Selena na ilayo ang mga unggoy. Sumama si Christina sa depensa at tinalo ang kalaban sa isang mabilis na hampas ng espada kaso may paparating pang mga kalaban na napapalibutan si Selena. Kumilos si Dalan gamit ang mga sinag ng enerhiya at tinalo ang ilan sa mga kalaban habang si Chris ay patuloy na sumisira sa iba gamit ang kanyang sandata. Habang tumitingin sa paligid ay napansin ng dragon na nagmumula sa isang partikular na direksyon ang mga demonyo. Subalit ipinakita ng talino ng mga kalaban ang isang mapanganib na tactics at isang Zir ang nagtago sa likod ng isa pang kakampi at sumugod mula sa likod habang inaatake ni Dalan ang kalaban sa harap at dahil sa sitwasyong ito, napilitan si Dalan na gumamit ng pagbabagong anyo ng katawan para magamit ang kanyang dragon arm at durugan ang Zir mula sa itaas. Sa kabila ng bahagyang tagumpay ay nakita niyang katatapos lang patayin ni Christina ang isang kalaban. Ngunit may isa pang lumitaw sa likuran niya nang hindi inaasahan at sa sandaling iyon, sumagip si Selena gamit ang kanyang gerem na kakayahan at isang mahiwagang ahas na nagpapabagsak sa huling Zir at nagbigay ng tagumpay sa mga investigador ng Veron. Matapos malutas ang problema ay sinuri ng grupo ang diwata, sinabi niya sa kanila na ang pangalan niya ay Merle at siya man ay inatake ng mga demonyo at dahil dito, inisip ni Dolan na ang mga Zir ay mga scout lamang na nagpapahiwatig na may mas malalakas na demonyo ang paparating. Binalaan sila ni Merle na ang kanyang grupo ay nasa malaking panganib at nalagay sa matinding suliranin at nang marinig na may mga kasama ang diwata, ibinaba ni Don ang kanyang sandata bilang tanda ng pakikipagkaibigan, na nagudyok sa mga elf ng kagubatan na dahan-dahan na lumabas at lumapit ang isa sa kanila at sinabi kay Merle na lumayo agad sa mga tao. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.